Magandang araw po sa inyo, Ma'am Rain. Kung iniisip ng iba na puro kalye lang ang mundo naming mga pulubi, well, totoo naman. Pero may mga kwento rin kaming hindi mo aakalaing totoo. Ako po si Mira, 20 taong gulang. Walang nanay, walang tatay, walang kamag-anak. Ang totoo, hindi ko nga alam kung anong petsa ako ipinanganak. Basta, ang alam ko lang, matagal na akong nabubuhay sa lansangan. Diyan ako sa ilalim ng tulay sa Pasig, malapit sa estero kung saan lagi kang aamuyin ng basura at usok ng jeep. Tapos babanlian ng init ng araw o ulan sa gabi. Kasama ko araw-araw ang aso kong si Piso. Siya lang ang pamilya ko. Isa siyang payat na askal na putip kayo manggi, may isang pilay na paa at parang ako, palaging gutom. Tinawag ko siyang Piso kasi yun lang ang unang coin na nakita ko sa tabi niya noong una ko siyang masalubong. Simula noon, hindi na siya umalis sa tabi ko. Minsan nga feeling ko mas siya pa ang may malasakit sa akin kaysa sa mga taong nakikita ko araw-araw na nagdadaan lang. Kahit kita nilang uhaw na uhaw o nanginginig na kami. Tuwing umaga, maaga pa lang, gising na ako. Dinadala ko ang 2 plastic bag ko. Isa para sa tamalimos, isa para sa mga latat plastic na makukuha ko. Minsan kung swerte, may magbibigay ng sobra sa 20 pesos. Pero madalas, tingin lang ang ibinibigay nila. Alam mo yung tingin na parang kasalanan mong buhay ka? Nung araw na yon, wala na kaming makain. Walang kita. Ulan pa ng ulan. Basa na ang karton namin. At si Piso ay nanginginig na. Doon kami nagkubli sa ilalim ng matandang punong akasya. Sa may parking nilulumot na. At halos walang nagpupunta. Wala na akong gana. Gutom na rin si Piso. Kaya kahit konti, pilit kong hinaplos ang balahibo niya. Biglang may lumapit. Isang matandang babae. Basang-basa rin, bitbitang maliit na supot na parang may laman. Nakasuot siya ng lumang saya na parang yung mga sinusuot ng mga babae noong panahon ni Rizal. At hindi yun exaggeration ha. Ganun talaga ang dating niya. May kulubot ang balat. May sombrero siyang yari sa dahon at parang wala siyang pakialam kahit nasusunog na sa ulan ang sapatos niya. Lumapit siya at walang tanong-tanong. Sumalampak sa tabi ko. Tiningnan niya ako at ang aso ko at imbes na tanungin ako, na namamalimos ka ba, Hidya? Kagaya ng madalas? Ang tanong niya ay, hindi ka pa ba napapagod sa ganyang mundo? Anak, napatingin lang ako sa kanya. Walang sagot. Parang wala akong boses. Kasi totoo pagod na ako. Pero wala naman akong pagpipilian. Pagod? Oo. Pero saan ba ako pupunta? Umiling lang ako. Napangiti siya. Yung tipong ngiti na may alam. Yung hindi nanliliit sa'yo, kundi parang kilala ka na niya. Tutal, pareho tayong walang matutulugan ngayong gabi, aniya. Gusto mong ipikit muna ang mata mo saglit? Kapag idinilat mo ulit yan, may bago ka ng tanaw. Ang weird niya, no? Pero dahil marunong akong makiramdam sa peligro, alam ko kung kailan ako dapat tumayo at lumayo. Pero hindi ako tumayo. Ewan, may something sa kanya na parang hindi mo kayang suwayin. Ibinaba niya sa tabi ko yung maliit na balot. Parang puting panyo na may nakapulupot na sinulid. Huwag mo niyakap ko si Piso. Basang-basa na rin siya. Sobrang lamig. Naramdaman ko na lang na tumutulo na yung luha ko. Hindi dahil sa matanda. Hindi rin dahil sa balot. Kundi dahil napagod na talaga ako. Kasi kahit anong pilit kong intindihin ang mundo, parang hindi talaga ako para sa kanya. Bago ako makatulog, tinanong ko si Piso,
habang nakasandal kami sa ugat ng punong akasya. Kung may ibang mundo, pupunta ka ba, Piso? Tahol lang ang sagot niya. Pero sa dami ng taon naming magkasama, alam kong oo yon. At doon nagtapos ang unang gabi ng kwento ko. Sa isang basang karton, isang matandang misteryosa, at isang balot na hindi ko pa rin alam kung bakit natatakot akong buksan. Pero sa susunod na bahagi, doon nagsimulang gumalaw ang hindi ko maipaliwanag. Ang mundong akala ko'y kathang isip lang. Kinabukasan, maaga akong nagising. Basa pa rin ang damit ko, pero hindi ko naramdam ang lamig. Parang may kakaibang init na bumabalot sa akin. Yung tipong hindi galing sa araw, kundi parang galing sa loob. Si Piso nakaunan sa tuhod ko, at kahit siya, tarang himbing na himbing. Nilingon ko ang paligid. Tahimik ang paligid ng parke. Halos walang tao. At ang puno ng akasya kung saan kami nakasilong, tila mas lunti at buhay kaysa dati. Nang tumayo ako, saka ko lang naalala yung balot na iniwan ng matanda. Nandoon pa rin. Wala naman akong dahilan para dalhin yun. Pero may kung anong pumipigil sa akin na iwan na lang basta. Kaya kinuha ko yun at inilagay sa bulsa ng lumang jacket ko. Hindi ko pa rin alam kung ano ang laman nun. Pero sa totoo lang, may bahagi sa akin na curious na rin. Habang naglalakad kami ni Piso, papunta sa lugar kung saan ako karaniwang namamalimos, napansin kong may kakaiba. Parang tahimik ang buong lungsod. Wala ang usual na ingay ng mga jeep, busina, sigaw ng mga vendor. Tuminala ako sa langit. Wala ring araw. May liwanag, oo, pero parang iba, malamlam, malabo. At ang mga tao, kung may makakasalubong man kami, parang hindi ako nakikita. Dumaan ako sa tapat ng karenderyang dati ay palaging pinapaalis ako ng may-ari. Pero ngayon, kahit nasa harap na ako ng pintuan, walang sumisigaw. May ilang kumakain sa loob pero walang lumilingon. Kumunot ang noo ko. Sinubukan ko magsalita. Kuya, Piso lang po. Pero parang walang narinig. Kahit isang tingin, wala. Nilingon ko si Piso. Tahimik lang siya, pero nakataas ang tenga. Bigla siyang kumahol, isang beses lang, pero malakas. Parang babala. Tapos, naramdaman ko na parang humigpit ang hangin. Tipong parang sinusundan ka, pero walang makitang tao. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Binilisan ko ang lakad, tapos naging takbo. Pero kahit anong liko ko, kahit anong daan, bumabalik pa rin ako sa parehong lugar, sa ilalim ng punong akasya. Hindi ko maintindihan kung bakit paulit-ulit. Para akong pinaglalaruan ng paligid. Nakaramdam ako ng matinding hilo, kaya napaupo ako sa damuhan. Doon ko naalala yung balot. Kinapa ko sa hinugot ko. Puting tela na parang bagong laba. At nakatali pa rin ng sinulid. Wala akong planong talagang buksan yon. Pero sa oras na yon, parang yun na lang ang meron akong kontrol. Para bang pag hindi ko to binuksan, hindi ako makakaalis sa kung anumang kakaibang nangyayari sa paligid. Kaya dahan-dahan kong tinanggal ang sinulid. Tapos pinuklat ko ang tela. Walang laman o akala ko lang. Sa gitna ng tela, may tila alikabok na kumikislap. Parang pulbos ng ginto. Bigla itong gumalaw. At sa isang iglap, pumulandit ang liwanag mula sa palad ko. Paikot sa akin. Tumingin ako sa paligid. Lahat ng bagay,
unti-unting nagbabago. Ang damo naging mas luntian. Ang hangin parang may tinig. Ang langit naging mapusyaw na bughaw na may kumikislap na parang alon ng liwanag. Lumimon ako kay Piso. Pero hindi ko na siya nakita sa dati niyang anyo. Sa halip, isang nilalang na may malaulap na balahibo, kumikinang at may mga mata na parang hindi na pang tao. Nakatingin siya sa akin, hindi na parang aso, kundi parang gabay. Bago pa ako makapagtanong, nagbago ang paligid. Nawala ang parking luma. Ang mga gusali, unti-unting nilamon ng mga ugat ng punong akasya at pinalitan ng mga halaman na hindi ko kilala, kulay asul, kulay ginto, at may mga bulaklak na umiindak na parang sumasayaw sa hangin. Nasa gitna na ako ngayon ng isang lugar na hindi ko alam kung anong pangalan, pero malinaw sa pakiramdam ko, hindi na ito ang mundo ng tao. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang isang pinig, mahina pero malinaw, parang galing sa hangin mismo. Maligayang pagdating, Mira. Nanigas ako sa kinatatayuan, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam ko, ito na yon. Ito na ang mundo na sinasabi ng matandang babae, ang mundo ng mga nilalang na hindi ko kailanman pinaniwalaan. Mundo ng mga engkanto. At hindi ko alam kung paano ako makakauwi. Sa unang ilang minuto, hindi ko alam kung natutulog lang ba ako o kung patay na ako. Hindi ito panaginip, kasi ramdam ko pa rin ang bigat ng hangin, ang malamig na simoy na dumarampi sa batok ko, at yung kakaibang lamig ng lupa sa talampakan ko. Pero hindi rin ito ang Maynila. Ang paligid para kang pumasok sa painting na hindi kayang ilarawan ng kahit anong kulay ng mundo natin. Ang mga puno, kulay esmeralda, pero kumikislap na parang may mga bituin sa loob ng mga dahon. Ang mga bulaklak para bang humihinga. At may mga ilaw na parang alitap-tap, pero hindi lang sila gumagalaw. Sumasayaw sila paikot sa akin, umiikot sa bawat galaw ko na parang sinusukat ako. Walang tao. Walang kahit anong tunog ng sasakyan, ng sigaw, ng ingay. Pero hindi rin ito tahimik, kasi yung mismong katahimikan niya, parang may buhay. Naglakad ako, dahan-dahan, habang si Piso o kung ano man ang anyo niya ngayon ay sumusunod sa tabi ko. Hindi na siya yung askal na kaibigan ko. Mas malaki na siya, mas matikas, pero kita mo pa rin sa mata niya na siya pa rin yon. Yung tanging kasama ko nung wala pong ibang kasama sa mundo. Habang lumalakan kami, may naririnig akong bulong. Hindi ko alam kung guni-guni lang o dala ng hangin, pero malinaw yung mga salita kahit hindi pamilyar. Dalisay, dumating na. Dumaan sa pagsubok, dalangin ng ugat. Maya-maya pa, mula sa likod ng malalaking halaman na parang kristal, may lumabas na nilalang. Tao ang porma niya pero hindi mo siya matatawag na tao. Ang balat niya parang yari sa perlas na kumikislap depende sa anggulo ng liwanag. Ang buhok niya mahaba at dumadaloy na parang tubig. Nakasuot siya ng damit na parang habi ng ulap, puti, magaan pero tila kumakapit sa hangin. Lumapit siya sa akin na para bang hindi siya lumalakad kundi lumilutang. Tiningnan niya ako, ngumiti at tumango. Liwan ang pangalan ko, aniya. Tagapagbantay ng hangin, tagasundo ng mga naliligaw sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi ako makapagsalita agad. Kasi kahit parang pamilyar ang mukha niya, hindi mo siya basta makakalimutan. Hindi siya gwapo sa panlasa ng tao, pero may anyo siya na parang nilikha para ilagay sa gitna ng isang alamat. Hindi siya nakakatakot, pero hindi rin siya basta-basta kaaya-aya. Isa siyang presensya. Nasaan ako? Ang tanong ko nang sa wakas ay naibuk ako ang bibig ko. Nasa lalim-lilim, sagot niya. Isang bahagi ng mundo na hindi kayang abutin ng mga mata ng tao.
pero laging nasa tabi nila. Mundo ng mga engkanto, ng mga kaluluwang hindi na kayang magtiwala sa liwanag, pero ayaw ding lamunin ng dilim. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero parang may tumama sa loob ko sa sinabi niyang hindi na kayang magtiwala sa liwanag. Parang ako ngayon, ilang beses ko na rin kasing naisip na baka hindi na talaga ako para sa mundong ginagalawan ko noon. Baka mas bagay nga ako sa isang lugar na ganito, kung saan walang naghuhusga, walang tumatawa habang gutom ka, walang pulis na umaaligid para paalisin ka lang. Bakit ako nandun? Tanong ko ulit. Dahil tinulungan mo ang isa sa amin nang wala kang hinihintay na kapalit. At dahil pinili mong buksan ang daan, hindi lahat ng nilalang kayang tanggapin ang tawag ng lalim-lilim. Karamihan natatakot. Ikaw, kahit pagod ka, sumagot ka pa rin. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang boses niya. Parang may bumabagabag sa kanya na hindi ko makita. Pero sa oras na yon, ang tanging nararamdaman ko ay ang tibok ng puso kong parang sinasagot ang tanong niya. Oo, sagot ko. Hindi kita iiwan. Yun ang gabi na tumatak sa akin. Yun ang gabing binigkas ko ang pangakong hindi ko na mababawi. Mula noon, parang lalo akong naging bahagi ng mundo niya. Lalo niyang pinapakita sa akin ang mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang gabi, may nakita akong hayop sa tabi ng ilog. Parang usa, pero may pakpak. Sabi ni Amara, isa yan sa mga tagabantay. Sa iba, siguro matatakot na sila. Pero sa akin, parang natural na lang lahat. Parang unti-unti na akong nabubura sa mundong kinagisnan ko. At unti-unti nabubuo sa mundong kasama siya. At doon ko na-realize, nasa mundo na nga ako ng mga engkanto at ang dating Mira na pulubi sa ilalim ng tulay, baka hindi na siya ang Mira na uuwi kung sakaling makauwi pa nga ako. Hindi pa man ako lubos na nakakabawi sa gulat ng paligid. Sinabihan na agad ako ni Liwan na kailangan ko raw pagdaanan ang 3 pagsubok. Hindi ko alam kung anong klaseng pagsubok ang tinutukoy niya. Akala ko nga noong una, parang normal lang, baka kailangan ko lang tumulong sa mga halaman o mag-alaga ng hayop dito sa mundo nila. Pero sa itsura ng mga nilalang na nakapalibot sa akin at sa bigat ng mga mata ni Liwan habang sinasabi niya ang mga susunod, alam kong hindi ito basta-basta. Hindi ka na parito para lang humanga, sabi niya sa kalmadong tinig. Pinili kang dalhin ng hangin dito para sa isang mas mataas na layunin. Pero kailangan muna naming malaman kung handa ka. Napatingin ako sa kanya, sabay tanong, paano niyo malalaman kung handa ako? Sa 3 pagsubok. Isa sa takot, isa sa loob mo, at isa sa galit. Hindi ko agad naintindihan. Pero imbes na ipaliwanag niya, bigla na lang akong binalot ng hangin na parang malambot na ulap. At sa isang kisap mata, nagbago ang paligid. Wala na si Liwan. Wala na ang mga puno. Wala na ang mga nilalang. Nasa harap na ako ng isang kuweba. Itim ang bungad. Parang lumulunok ng liwanag. Huminga ako ng malalim. Sa likod ko si Piso. Tahimik lang na nakatingin sa akin. Parang alam niya kung anong mangyayari. Hindi ko siya iniwan. Kasama ko siya sa lahat. Kaya't kahit nanginginig ang tuhod ko, pumasok ako. Sa loob ng kuweba, walang tunog kundi yung bawat yabag ko sa lupa. Pero ilang hakbang pa lang, bigla na lang may tumayo sa harap ko. Ako, pero hindi ako. Pareho ang mukha, pero magkaibang tingin. Ang bersyon sa harap ko,
marumi ang mukha, nakapunot ang noo, at punong-puno ng galit ang mga mata. Ano to? Bulong ko. Ako to. O ikaw. Yung ikaw na ayaw mo nang aminin na buhay pa. Sagot niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, inis, gulat, parang sabay-sabay. Pero lumapit siya sa akin. Halos idikit ang mukha niya sa mukha ko. Nagpapakabait ka kasi akala mo makakabawi ka. Pero totoo, galit ka. Galit ka sa nanay mong iniwan ka. Galit ka sa mga taong tumatawa habang gutom ka. Galit ka sa Diyos. Galit ka sa sarili mo. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Kasi totoo naman. Oo, tumutulong ako. Oo, nilalabanan ko araw-araw. Pero deep inside meron pa ring bigat. Yung tanong na, bakit ako? Yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, hindi ka sapat. Hindi ako mahina. Sagot ko sa kanya. Kahit pa nanginginig ang boses ko. Hindi ka mahina, sabi niya pabalik. Pero this time, parang mas kalmado na siya. Takot ka lang. At pag tinanggap mong takot ka, doon ka lang magiging totoo. At sa isang iglap, nawala siya. Napalitan ng ilaw. Tumigil ang eko sa kuweba. At napagtanto kong tapos na ang unang pagsubok. Paglabas ko ng kuweba, andun na ulit si Liwan, nakangiti. Tanggap mo na ang takot. Kaya mong harapin ang sarili mong anino. Marami sa amin dito, hindi yan kayang gawin. Hindi ko alam kung proud ba ako o pagod. Pero mas ramdam ko ngayon na mas magaan na yung dibdib ko. Para bang may bato na natanggal. Parang for the first time, hindi ko na tinatakbuhan ang sakit. Pero hindi pa dito natatapos, dagdag ni Liwan. Ang susunod, mas mahirap. Kasi hindi kalaban ang takot, kalaban mo ang puso mo. Napatingin ako sa kanya. Tapos sa malayo, handa ba talaga ako? Hindi ko sigurado. Pero wala na akong balikan sa dati kong mundo. Kaya ang tanging pwede ko na lang gawin ay ang magpatuloy. Hindi pa man lubos na humuhupa ang kaba ko mula sa unang pagsubok. Tinala na agad ako ni Liwan sa susunod na lugar. Ang tawag daw dito ay gubat ng alaala. Sa unang tingin, parang ordinaryong gubat lang. Maraming puno, makapal ang mga damo, malamig ang hangin. Pero habang lumalalim kami sa loob, napansin kong kakaiba ang mga dahon. May kulay rosas, may bughaw, at may mga puting parang usok na unti-unting bumabalot sa mga sanga. At yung pinakakaiba, tahimik pero parang may ibinubulong ang bawat dahon sa pagdaan namin. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ito takot ang nararamdaman ko ngayon, kundi parang nostalgia. Bakit parang kilala ko tong lugar? Tanong ko, habang magkahalong kaba at lungkot ang gumagapang sa dibdib ko. Ahimik lang ang gubat ng alaala, sagot ni Liwan. Pero kung hindi ka pa handang harapin ang puso mo, mas madali kang malulunod dito. Hindi pa man ako makatanong ng sunod, biglang parang nawala si Liwan sa tabi ko. Napalitan ang paligid. Hindi ko na namalayang may pumasok na usok sa baga ko at biglang parang ako'y nasa ibang lugar. Naroon ako, isang maliit na bata, nakaupo sa harap ng isang ginang na may mahinhing mukha at mata na puno ng lungkot. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Ang ina ko, bigla akong napaiyak. Hindi ko alam kung bakit ganong kalinaw. Ang amoy ng kanyang buhok, ang tunog ng kanyang tawa, ang paghaplos niya sa pisngi ko tuwing nilalagnat ako noon. Mira, bulong niya, hindi kita iniwan dahil gusto ko. Pinilit lang akong iwan ka dahil alam kong mas ligtas ka sa labas kaysa sa piling ko. Lumapit ako, inabot ang kamay niya at nahawakan ko siya. Totoong totoo.
Ramdam ko ang init ng palad niya. Hindi kita sinisisi, bulong ko habang humahagulgol. Pero matagal kang nagalit, sagot niya. At matagal mo ring itinago sa puso mo na gusto mong bumalik ang lahat. Tumango lang ako. Walang ibang salita ang pwedeng sabihin sa oras na yon. Bigla namang nagbago ang tanawin. Nasa isang maliit na silid ako ngayon. May mesa, may pagkain, may halakhak, at naroroon ang isang ama. Hindi ko siya kilala. Pero alam kong siya yun. Yung amang hindi ko kailanman nakilala. Nakaupo siya at masayang kausap ang isang batang babae. Ako. Mira, anya, patawad kung di kita nayakap kahit isang beses. At parang bumalot sa akin ang lahat ng sana. Sana kasama kita noon. Sana may tatay ako sa tuwing kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Sana may nagsabi sa akin kung paano maging matatag. Pero muli kong tinanong ang sarili ko. Kung papipiliin ako, babalik ba ako sa ganitong ilusyon? Sa mundo kung saan buo ang pamilya, kung saan masaya ako? At ang sagot, kahit masakit, hindi. Hindi ko na kayang manirahan sa isang mundong hindi totoo. Sagot ko, kahit masakit sa labas, mas gusto ko yung totoo. Pagkasabi ko noon, nawala lahat. Naging abo ang paligid at narinig ko ulit ang boses ni Liwan. Marami sa mga naliligaw dito ay hindi na lumalabas. Nahuhumaling sa kung sana. Pero ikaw, pinili mong mabuhay sa kasalukuyan. Agdilat ng mata ko, naroon na ulit ako sa gubat. Pero wala na ang mga ilusyong iyon. Si Liwan, nakatayo sa harapan ko, may ngiting puno ng respeto. Hindi madali ang iwan ang mga bagay na pinangarap mong mangyari. Pero mas mahirap ang mabuhay sa kasinungalingan. Isa ka ng hakbang palapit sa liwanag, Mira. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin alam kung matapang ba talaga ako o sanay lang ako sa sakit. Pero isang bagay ang malinaw, hindi na ako natatakot sa lungkot. Hindi ko na siya tinatakbuhan. At habang naglalakad kami palabas ng gubat, nararamdaman ko na parang unti-unting nililinis ang loob ko. Parang dahan-dahan yung mga puwang sa puso ko natatapalan ng isang klase ng pag-unawa na hindi ko natutunan sa lansangan. Dalawa na ang pagsubok. Isa na lang ang natitira. At sa tingin ko, yun na ang pinakamahirap sa lahat. Akala ko tapos na ang pinakamabigat ng pagsubok sa gubat ng alaala. Pero maling-mali ako. Ang sumunod na bahagi ng paglalakbay ko ay hindi basta lugar. Ito raw ang tinatawag na bundok ng kapatawaran. At kahit simpleng pakinggan ang pangalan, ibang klase ang bigat ng dalang ibig sabihin. Tahimik lang si Liwan habang naglalakad kami paakyat sa paanan ng bundok. Walang sinabi. Walang paliwanag. Pero ramdam ko sa bawat hakbang na papalapit na ako sa isang bagay na matagal ko nang tinatago, tinatakasan at pinipilit kalimutan. Pagdating namin sa paanan, huminto siya at tumingin sa akin. Hindi ito lugar na basta inaakyat. Wika niya. Bawat hakbang may dala. Bawat hakbang magaan o mabigat depende sa kung gaano ka kahandang bitawan ang galit sa puso mo. Tumingin ako sa taas ng bundok. Hindi siya mataas tulad ng mga bundok na nakikita sa libro. Pero kakaiba siya. Kasi habang tinitingnan mo siya, parang lumalalim, hindi pataas. Parang pinapababa ka sa pinakasulok ng sarili mo. Naglakad ako. Una, madali, para lang umaakyat ng hagdan. Pero sa pangatlo, pang-apat, pang-limang hakbang, may mga mukha nang nagsusulputan sa paligid. Hindi ko sila kilala sa unang tingin. Pero habang tumatagal, isa-isa silang nagiging pamilyar. Si Mang Berto, yung dating tanod na palaging pinapaalis kami sa ilalim ng tulay. Si Ate Lisa,
Yung dating kasamang pulubi na siniraan ako para maagaw ang lugar namin sa kariton. Si Aling Merly, yung bumugbog sa akin nang mahuli akong kumain ng tira nila. Isa-isa silang lumalapit, parang humaharang sa daan. "Bakit mo ako pinatawad?" tanong ni Mang Berto. Malamig ang tingin. "Inapak-apakan kita. Tinuring kitang basurang dapat itapon." Hindi ako agad nakasagot. Pero napapikit ako at huminga ng malalim. "Dahil hindi ko na kayang dalhin pa yung bigat ng galit ko," sagot ko. "Masakit ang ginawa mo. Pero mas masakit kung habang buhay kong bubuhatin ang ginawa mo." Nawala siya. Nagpatuloy ako. Sa susunod na bahagi ng daan, andoon si Ate Liza. Tinalikuran kita, siniraan kita, sinolo ko yung tanging tulugan natin sa ilalim ng tolda. "Di mo ba ako kinamuhian?" Umiyak ako sa harap niya. "Oo, kinamuhian kita. Matagal. Pero naisip ko, baka takot ka rin noon. Gutom. Gusto mo lang mabuhay. Gaya ko." Yung tipong tingin na parang handa ulit akong paluin kahit sa mundong to na malayo sa tunay. Pero ako na ang unang nagsalita. "Di ko alam kung bakit mo ko sinaktan ng ganun. Pero ngayong mas matanda na ako, naiintindihan kong may mga tao talagang sadyang puno ng sakit. At minsan, yung sakit nila binubuhos nila sa ibang tao. Sana hindi na ito mangyari sa iba. Pero para sa sarili kong kapayapaan, pinapatawad kita." Pagkaalis niya, kumaan na ang paligid. Parang biglang lumiwanag ang hangin at yung bawat hakbang ko hindi na mabigat. Hanggang sa umabot ako sa pinakatuktok ng bundok. At doon may isang huling nilalang na naghihintay sa akin. Hindi ko inaasahan kung sino. Ako. Pero hindi yung galit o aninong sarili ko tulad ng una kong pagsubok. Isa itong batang Mira. Payat, marungis, naninginig sa ulan, nakaakap kay piso sa ilalim ng karton. Ang bersyon ng sarili ko noong pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Lumapit ako sa kanya. Hindi siya nagsalita. Ako ang lumuhod, yumakap sa kanya. "Patawad," bulong ko. "Patawad kung matagal akong galit sa'yo. Patawad kung hinayaan kitang magduda kung may halaga ka. Patawad kung akala mo hanggang doon na lang ang buhay mo." At sa oras na yon, parang may pumutok na kilaw sa paligid. Ang batang Mira ay naging ulap, naging alon ng liwanag at tuluyang naglaho. Paglingon ko, andun na uli si Liwan. May ngiti sa kanyang mukha na ngayon lang naging ganito kalinaw. Parang hindi lang siya masaya, kundi proud. "3 pagsubok, lahat nalampasan mo," aniya. "At ngayon, isa ka ng nilalang na may tunay na buo at malayang puso." Hindi ko na napigilan ang luha ko kasi hindi ko akalaing sa mundong malayo sa lahat ng alam ko, doon ko pala makikilala ang sarili kong buo. At sa mga susunod na araw, nalaman ko na ang pinakamahirap palang gawin ay hindi ang mabuhay sa kalsada, kundi ang tanggapin ang mga sugat na hindi kita at bitawan ang mga bigat na hindi mo namamalayang dala mo araw-araw. Pero ngayong tapos na ang lahat ng pagsubok, may isang huling tanong na iniwan sa akin si Liwan. "Mira, handa ka na bang pumili?" Hindi ko agad nasagot ang tanong ni Liwan. "Handa ka na bang pumili?" Sa totoo lang, ang hirap sagutin. Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko matapos ko yung 3 pagsubok. Automatic na akong magiging bahagi ng mundong to o makakabalik sa mundo ko. Pero ngayon ko lang na-realize na ang tunay na pagsubok pala, hindi yung pagharap sa takot o pagbura ng galit, kundi ang pagpili. Kasi minsan, mas mahirap mamili kapag alam mong alinman sa 200 ay may kapalit. Tahimik lang ako habang nakatingin sa malawak na kapatagan sa ilalim ng bundok ng kapatawaran.
Doon ko lang ulit nakita ng buo ang lugar na to. Parang wala kang mahahanap na pangit. Lahat maganda, lahat malinis, lahat may kulay na hindi ko pa nakikita sa mundo ng tao. Lahat buhay, walang gutom, walang ingay na makakasakit sa tenga mo. Ang mga nilalang, lahat ngiti, lahat may respeto. Ang mga halaman, parang nakikiramdam sa'yo. Lahat parang kayang magmahal kung pipiliin mong manatili rito, sabi ni Liwan habang nakatingin din sa tanawin. Ikaw ay magiging tagapangalaga ng mga nawawala. Isa ka na sa amin. Hindi ka na muling magugutom. Hindi ka na muling matutulog sa karton. At ang puso mo, hindi na muling mababasag. Hindi ko alam kung bakit, pero parang tumigil ang oras sa loob ko. Sino ba naman ang hindi matutokso? Sa buong buhay ko, ngayon lang ako inalok ng ganitong klaseng kapayapaan. Pero sumunod na sinabi niya ang nagpahinto sa lahat ng pag-aasam ko. Kung pipiliin mo bumalik sa mundo ng mga tao, patuloy ni Liwan, bitbit mo ang alaala ng lahat ng nangyari rito. Pero hindi mo ito pwedeng ikwento sa kahit kanino. Hindi ka rin babalik bilang mayaman o may espesyal na kapangyarihan. Ang babalik ay ang ikaw. Pero may isang regalong hindi pwedeng ipagmalaki at hindi rin pwedeng ipagbili. Isang bagay na tanging mga pusong sugatan lang ang makakaramdam. Napatingin ako sa kanya. Anong klaseng regalo yon? Numiti lang siya. Pero yung ngiti na tipong ayaw niyang idetalye. Isang liwanag na hindi mo makikita, pero madarama ng mga taong dadaanan mo. At kung pipiliin mong bumalik, hindi mo na rin kami makikita gaya ng dati. Mananatili kaming alaala. Hindi ako sumagot agad. Sa loob ko, naglalaban ang damdaming gusto ng matahimik at damdaming ayaw pang tumigil sa pagtulong. Kasi kahit nakakatawang isipin na yung buo na ang loob ko, na yun ko lang naramdaman na baka kaya ko na ring magpuno ng puso ng iba. Napaupo ako sa lupa. Si Piso, nasa tabi ko pa rin, nakaunan sa paanan ko. Anong gagawin mo kung ikaw ang papipiliin? Tanong ko sa kanya, kahit alam kong hindi siya sasagot. Pero tumahol siya ng mahina, parang sinasabi niyang, alam mo na ang sagot, Mira. Naalala ko bigla yung batang nakita ko minsang umiiyak sa tabi ng karinderya. Yung pinagalitan kasi humingi ng pagkain. Naalala ko yung matandang pulubi na palaging inaagawan ng espasyo. Yung mga bata sa ilalim ng tulay, yung mga tulad kong minsang nawala ng boses sa mundo. Tumayo ako, humarap kay Liwan. Gusto kong bumalik. Napansin kong kahit nakangiti siya, parang may lungkot din sa mata niya. Alam ko, sagot niya. Alam kong sa huli, pipiliin mo pa rin ang mundo ng sakit. Kasi alam mo may mga pusong hindi pa tapos. At baka ikaw ang tulong na hinihintay nila. Lumapit siya sa akin at inilagay ang palad niya sa dibdib ko. Bitbitin mo to, Mira. Hindi mo siya makikita pero dala mo siya habang buhay. Pagkatapos, yumuko siya at hinalikan ang noo ko. Ang paligid biglang nawala sa kulay. Lahat naging liwanag. Lahat naging malamig na hangin. At ang huling narinig ko mula kay Liwan bago tuluyang nagdilim ang paningin ko. Kapag nakita mo ulit ang ilaw sa mata ng iba, alam mong nasa tama kang daan. At sa isang iglap, nagising ako. Basang-basa, nakahiga sa damuhan, sa ilalim ng parehong punong akasya kung saan nagsimula ang lahat. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ako takot, hindi na ako gutom, hindi na ako galit. Isa na akong buo. At simula ng araw na yon, nagsimula na ang bagong Mira. Sa mundong dati kong tinatakbuhan, pagdilat ng mga mata ko, una kong naamoy ang lupa.
Hindi na yung mabangong damo o hanging amoy ulap gaya ng sa lalim-lilim. Mabigat, marumi at amoy usok gaya ng dati. Nang tingnan ko ang paligid, nasa ilalim na naman ako ng punong akasya. Parehong puno, parehong sanga, pero wala na yung kislap, wala na rin ang kakaibang liwanag. Binalot ako ng hangin, pero hindi na ito malambot. Mainit na at maalinsangan na naman. Ito na yung mundong kilala ko, ang mundo ng tao. Nilingon ko si Piso. Agad kong hinanap siya. Kinabahan pa nga ako. Pero andun siya, nakaabang, nakatingin lang sa akin. Tila hindi rin sigurado kung nananaginip lang kami. Pero pagtingin ko sa sarili ko, napansin kong suot ko pa rin ang parehong lumang jacket. Walang pagbabago sa panlabas. Walang gintong singsing. Walang mahiwagang kwentas. Walang kahit anong tanda na galing ako sa isang mundo ng engkanto. Pero may isang bagay na agad kong napansin. May nakapatong sa dibdib ko. Isang maliit na balot. Katulad nung ibinigay ng matandang babae noon. Pero ngayon, bukas na ito. At sa loob, may mga papel. Hindi lang basta papel, kundi mga dokumento. Birth certificate, barangay clearance, isang maliit na sobre na may sapat na perang pangbayad para sa isang buwan sa dormitoryo. At isang sulat na walang lagda, walang pangalan. Ang nakasulat lang ay, magsimula ka, hindi ka na nag-iisa, napaupo ako sa damuhan. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Kasi totoo pala yung mga nangyari. Hindi pala panaginip, hindi pala ilusyon. Pero ngayon malinaw sa akin, wala akong karapatang ipagyabang yun. Hindi ko po pwedeng sabihin kahit kanino. Walang maniniwala. Baka nga sabihin pa nilang nababaliw na ako. Tumayo ako. Pinagpag ko ang sarili ko. Tapos tiningnan ko ang langit. Wala na siliwan. Wala na yung boses ng hangin. Pero may natitira pa rin sa loob ko. Parang may liwanag na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya masakit. Hindi siya mapanlinlang. Isa lang siyang tahimik na lakas. Sa unang pagkakataon, humakbang ako sa mundo na hindi na ako bumagapang. Hindi na ako umaasa. Hindi na ako patay na buhay. Dumiretso ako sa barangay hall. Mahaba ang pila. Oo. Mainit. Oo. Pero hindi ako nainip. Hindi ako naiinis. Hindi ko na iniisip kung may tumitingin sa akin na may pagdududa. Hindi na mahalaga kung ano ang suot ko. Ang mahalaga ngayon, may pangalan na akong ibibigay na hindi ko ikinakahiya. Anong pakay mo, iha? Tanong ng babae sa likod ng bintana. Magpaparehistro po, sagot ko, sabay abot ng mga dokumento. Gusto kong magsimulang muli. Mula roon, parang unti-unting nabubuo ang mundo. Hindi ito parang engkanto. Walang mga lumilipad, walang bulaklak na sumasayaw, walang kristal na ilog. Pero sa gitna ng ordinaryong ingay, usok ng tricycle at inip ng mga tao sa pila, naramdaman ko na ito ang tamang mundo para sa akin na yon. Naghanap ako ng trabaho. Hindi madali, pero hindi na ako nawala ng pag-asa. Sa tulong ng mga dokumento ko, pinanggap ako bilang tagalinis sa isang community center. Ang sweldo, sakto lang. Pero araw-araw, naaalala ko yung sinabi ni Liwan. Ang liwanag na dala mo, hindi mo makikita. Pero madarama ng iba. At tama siya. Kasi habang nagwawalis ako sa labas ng center, may mga batang palaging lumalapit sa akin. Hindi dahil may pagkain ako, kundi dahil gusto nilang tumambay sa tabi ko. Gusto nilang makinig habang nagkukwento ako. Hindi ko ikinukwento ang tungkol sa lalim-lilim. Siyempre,
Pero sinasabi ko sa kanila ang mga bagay na kaya kong ibahagi. Kung paano mahalin ang sarili kahit iniwan. Kung paano maniwala kahit walang nagsasabi sa iyong may pag-asa. At kung paano minsan may mga bagay na hindi mo kailangan ipaliwanag, kailangan mo lang paniwalaan. Sa bawat batang lumalapit, bawat matandang pinagluluto ko ng kape, bawat palaboy na binibigyan ko ng ngiti, nararamdaman kong unti-unting kumikislap ang bagay na nasa loob ko. Hindi ko man ito nakikita, pero alam kong andyan siya. At kung hindi man ito kayang makita ng mata, mararamdaman ito ng puso ng sinumang malapit. Sa panlabas, pulubi pa rin ako sa mata ng marami. Pero sa loob, isa na akong dalagang galing sa mundong mahirap ipaliwanag. At dala ko na ngayon ang misyon, tumulong sa mga nawawala. Kasi minsan, ako rin yon. At habang patuloy ang buhay, hindi ko namamalayan. Dumarami na rin ang mga mata sa paligid ko na marunong nang kumurap pabalik sa liwanag. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti naging normal ang takbo ng buhay ko. Araw-araw pumapasok ako bilang tagalinis sa community center. Maaga akong gumigising, naghahanda ng walis at tabo, at kahit paulit-ulit lang ang ginagawa ko, maglinis ng banyo, magpunas ng sahig, mag-ayos ng mga mesa, hindi ako nagrereklamo kasi sa bawat araw na lumilipas, ramdam kong may saysay ang bawat galaw ko. Hindi siya marangya, hindi siya puno ng papuri, pero tahimik siyang mabuti. Napansin ko rin na hindi lang ako basta tagalinis sa mata ng iba. Yung mga bata, lumalapit na parang may hinihintay. Ate Mira, anong kwento mo ngayon? Palagi nilang tanong. Minsan pinapakain ko sila ng tinapay. Minsan nagkukwento ako ng mga bagay na hindi ko ikinukwento kahit kanino. Mga kwentong hindi halatang galing sa mundo ng engkanto, pero puno ng leksyon na hindi mo matutunan sa paaralan. Lagi kong sinasabi, hindi mo kailangan ng malaking bahay para maging mabuting tao. Minsan, kailangan mo lang ng espasyo para huminga at puso para makinig. Isang gabi, habang nagwawalis ako sa harap ng center, may batang babae na lumapit. Siguro mga 8 taong gulang. Natayo ko siya, nanginginig. Basa ang paa, may sugat pa sa tuhod. Umupo siya sa gilid ng gutter, hindi umiimik. Lumapit ako. Okay ka lang, iha? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Pinaupo ko siya sa isang baitang, tapos pinainom ng tubig. Doon ko napansin na parang tulala siya, parang wala sa sarili. Anong pangalan mo? Tanong ko ulit. Maan po, sagot niya, mahina. May sakit po si nanay. Hindi ko alam saan siya dinala. Iniwan lang po ako ng mga kamag-anak namin. Hindi ko alam kung uuwi pa ako. Biglang parang may bumigat sa dibdib ko. Kasi parang narinig ko na yan dati. Parang kwento ko rin yun noon. Yung pakiramdam na iniwan ka ng lahat. Na parang hindi mo alam kung saan ka lulugar. Walang direksyon. Walang kamay na sasalo. Tumabi ako sa kanya. Tahimik lang. Alam mo, bulong ko, hindi ka nag-iisa. Kahit pakiramdam mo wala kang kasama, may mga nilalang na hindi mo nakikita. Pero laging nandyan. Minsan, ang kailangan mo lang gawin ay maniwala, kahit konti lang. Napalingon siya sa akin. May luha sa pisngi niya. Tulad po ng engkanto? Tanong niya. Natigilan ako. Tiningnan ko siya ng mabuti. Tapos napangiti ako. Oo, parang ganun. Pero minsan, yung engkanto, hindi mo kang may pakpak. Minsan, mukhang matandang babae. Minsan, mukhang aso. Minsan, sarili mo.
Pinatuloy ko si Maan sa center, pinakain, pinahiram ng tuwalya. At habang natutulog siya sa sulok ng opisina, tahimik lang akong nakaupo sa tabi. Sa gabing yon, ramdam kong andun si Liwan. Hindi sa harapan ko, hindi sa hangin, pero sa mismong paghinga ko. Parang sinasabi niya, "Eto na yon, Mira. Ito na ang simula ng misyon mo." Kinabukasan, dinala ko si Maan sa DSWD para mapangalagaan. Tinulungan ko siyang i-refer sa shelter. Doon ko ring nalaman na may volunteers palang naghanganap ng mga outreach workers sa lugar. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Nag-apply ako bilang volunteer. Hindi para magbida. Hindi para masabing mabait. Kundi dahil alam ko marami pa ang Maan sa mundo. At kung ako na galing sa ilalim ng tulay ay nakalakad palayo sa dilim, baka magawa ko ring iabot yung ilaw sa iba. At doon, unti-unting lumawak ang buhay ko. Hindi sa pera, hindi sa yaman, kundi sa mga taong natutong tumawa ulit. Sa mga pusong bumalik ang tibok. Sa mga mata na dati ilaging nakayuko pero ngayoy marunong nang tumingin sa langit. Minsan iniisip ko, baka hindi ako ang ilaw. Baka salamin lang ako ng liwanag ng lalim-lilim. Pero kahit ano paman ang papel ko, isa lang ang malinaw. Nagsisimula ng matupad ang layunin kung bakit ako ibinalik sa mundo. Tahimik, pero totoo. Maliit, pero malalim. Parang si Mira, parang ako. Parang isang liwanag na hindi mo kita, pero nadarama mo kapag lumapit ka. Lumipas ang ilang taon at sa hindi ko inaasahan, unti-unti akong nakabuo ng isang bagong tahanan sa mundo. Hindi bahay na may magarang bubong o gate. Hindi buhay na nasa loob ng aircon office o social media spotlight. Pero tahanan pa rin. Saan yun ang community center na dati kong nililinis na ngayon ay isa na akong koordinadora. Oo, koordinadora na ako ngayon. Nagsimula sa walis at basahan, umakyat sa pagtulong sa mga bata, sa pakikipag-ugnayan sa mga social worker, hanggang sa inaasahan na rin ako sa mga programa para sa mga batang lansangan. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Basta tuloy-tuloy lang ang hakbang ko araw-araw, tapos isang araw, andito na ako. Pero kahit ano pang posisyon ko, hindi ko binitawan ang ugali kong humawak ng wanis tuwing umaga. Ibang klaseng pakiramdam kasi yung linisin mo ang lugar kung saan may pusong umaasa. Para sa akin, mas personal ang ganong gawain. Parang pagsasabi sa mga batang parating, malinis dito, safe ka dito, may nag-aalaga. Isang Sabado, habang nasa garden ako ng center, may dumating na grupo ng mga estudyante para sa isang outreach. May dala silang pagkain, hygiene kits, at nagpa-activity pa sila ng storytelling. Isa sa mga batang nakaupo sa gilid ay napansin kong laging nakatingin sa akin. Tahimik siya, pero hindi inaalis ang tingin. Pagkatapos ng activity, ngumiti siya. Ako po yun. Grade 9 na ako ngayon. Scholar po ako ng NGO na pinasukan ninyo noon. Sabi ng worker nila dati raw kayong pulubi. Totoo po ba? Ngumiti ako, pero hindi agad sumagot. Tiningnan ko siya, tapos sabay abot sa kanyang mga kamay. Hindi lang ako pulubi noon, Maan. Halos wala akong pagkatao. Pero may isang pagkakataon sa buhay ko na binigyan ako ng panibagong simula at pinili kong simulan na ulit. Umupo siya sa tabi ko, tahimik lang kaming dalawa habang pinapanood ang ibang bata na naglalaro sa garden. Maya-maya, siya na ang nagsalita. Ate, minsan po nananaginip ako ng kakaiba. May malaking puno, tapos may mga bulaklak na parang sumasayaw.
Tapos may batang babae na lumalapit at humahawak sa akin. May hawak siyang puting balot. Tapos bigla akong nauubo sa sobrang saya. Weird po no? Hindi ako sumagot. Pero sa loob ko parang may kumislot. Parang echo. Parang liwanag na dumaan sa puso ko. Hindi ko siya tinanong pa tungkol doon. Hindi ko rin siya kinuwento ng kahit ano tungkol sa lalim-lilim. Alam kong hindi ko dapat. Pero sa mga mata niya, naramdaman kong dala niya rin ang kakaibang liwanag na minsan kong nakita sa mga nilalang sa kabilang mundo. Baka yung batang babae sa panaginip mo. Sabi ko, ay gusto lang sabihin sa'yo na huwag mong kalimutan kung saan ka nagsimula. Tumango siya. Gusto ko rin pong tumulong balang araw gaya ninyo. Hindi ko pa po alam kung paano pero gusto ko pong subukang hanapin yung mga batang tulad ko noon. Tumango lang ako at pinisil ang kamay niya. Maan, sabi ko, pag gusto mong hanapin ang mga tulad mo noon, huwag mong kalimutang hanapin din ang sarili mo. Kasi yun ang unang dapat mong iligtas. Sa mga sumunod na linggo, naging volunteer si Maan tuwing Sabado. Tinuruan ko siyang magsulat ng kwento, maglinis ng lamesa, makinig sa bata at ngumiti kahit pagod. Hindi ako sigurado kung alam niyang ako na ang kwentong minsang narinig niya mula sa mga staff. Pero hindi rin mahalaga. Ang mahalaga, nararamdaman niya yung dahilan kung bakit ako naririto. At unti-unti, nararamdaman ko rin na kahit tahimik, may mga liwanag na muling umuusbong. Minsan, naglalakad ako pauwi sa gabi habang nasa jeep. Sumilip ako sa bintana. Napatingin ako sa mga poste ng kuryente, sa mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada, sa mga pulis na nagroronda. Parang normal lang lahat. Pero sa ilalim ng mga poste, sa gilid ng mga anino, parang may presensyang dumadaloy. Hindi nakikita, pero nararamdaman. At doon ko naalala ang sinabi ni Liwan. Kapag nakita mo ulit ang ilaw sa mata ng iba, alam mong nasa tama kang daan. At doon ko naalala ang sinabi ni Liwan. Kapag nakita mo ulit ang ilaw sa mata ng iba, alam mong nasa tama kang daan. At oo, nakikita ko na siya ngayon sa mga mata ni Maan, sa mga mata ng mga batang naglalaro, sa mga mata ng mga taong dati wasak, pero ngayon may pag-asa na. At sa bawat araw na dumaraan, kahit hindi ko na siya naririnig, alam kong si Liwan, si Piso at ang mundo ng mga engkanto, hindi talaga nawala. Dala ko pa rin sila. Tahimik lang, pero totoo. Lumipas pa ang ilang buwan at mas lalo pang lumalim ang araw-araw kong paglalakbay. Hindi na lang ito tungkol sa paglilinis o sa pagtulong sa mga bata. Parang may king anong unti-unting binubuo sa paligid ko. Isang komunidad, isang tahimik na pamayanan na ang pundasyon ay hindi pera, hindi pangalan kundi malasakit. At sa gitna ng lahat ng yon, tahimik lang akong lumalakad. Bit-bit pa rin ang di nakikitang liwanag na iniwan sa akin ng mundong minsan kong napuntahan. Isang gabi, matapos ang regular naming community feeding, nagpaiwan ako mag-isa sa center. Malinis na ang lahat, patay na ang ilaw sa mga silid, at tanging maliit na kandila lang sa garden ang nagbibigay ng ilaw. Dito ako madalas manahimik. Parang rito ko nararamdaman yung mga sagot na hindi ko kayang itanong kahit kanino. Habang nakaupo ako sa harap ng kandila, may nahulog na papel mula sa bulsa ng bag ko. Isang maliit na sobre na hindi ko alam kung kailan na ipasok. Wala siyang sulat sa harap, pero ramdam kong hindi ito ordinaryo. Nang buksan ko, andun ang isang liham. Kamay ng bata ang sulat. Halatang minadali, pero galing sa puso. Ate Mira, ako po si Gelo.
Isa po ako sa mga batang kumain nung isang linggo. Gusto ko lang pong sabihin na ang sarap po nung sopas. Pero ang mas gusto ko po, yung boses nyo habang nagkukwento. Parang may musika. Parang hinahaplos yung loob ko. Hindi ko po alam kung bakit, pero simula nung narinig ko kayo, hindi na po ako natatakot matulog kahit mag-isa. Salamat po. Sana po marami pa kayong matulungan. Sana po isang araw, matuto rin akong magsalita na parang kayo. Gusto ko rin pong maging liwanag. Napatigil ako. Huminga ng malalim. Kasi sa dami ng kwento ko sa mga bata, hindi ko alam kung alin yung tinutukoy niya. Pero sa totoo lang, hindi na rin mahalaga kung ano. Ang mahalaga, may tumama, may nakarating, at may batang nagising ang pag-asa dahil sa salita, sa tinig, sa liwanag. Hawak ko pa rin ang liham habang bumalik sa loob para isara ang bintana ng center. Pagbalik ko, napansin kong may isa pang sobre, nakapatong na sa lamesa. Hindi ko maalala kung kanina pa ito nandoon o ngayon lang lumitaw. Pero hindi na ako nagtaka. Sanay na akong may mga bagay na basta na lang dumarating, pahimik pero may dalang malalim na kahulugan. Nang buksan ko, andun ulit ang sulat na pamilyar, ang buod sulat. Pero ngayon hindi na kamay ng bata. Malinis, payak. At maikli lang ang mensahe. Isinulat mo na ang kwento, Mira. Ngayon ibahagi mo ito. Biglang lumamig ang paligid. Hindi dahil sa takot, kundi parang may dumaan sa paligid. Ang hangin, pumahimik. Ang kandila, hindi gumalaw. At sa isang iglap, naramdaman ko na parang bumalik ang isang parte ng lalim-lilim sa gabi kong yon. Parang sinasabi sa akin na ang kwento ko hindi lang para sa akin. Kaya kinabukasan, bumili ako ng lumang notebook sa tindahan. Doon ko sinimulan isulat ang buong karanasan ko, mula sa ilalim ng tulay hanggang sa engkantong matanda, sa pagsubok, sa liwanag hanggang sa pagbabalik. Lahat. Hindi ko iniwan kahit isang detalye. Hindi ko alam kung para kanino ito, pero alam kong kailangang isulat. Kasi kahit hindi ko pwedeng ikuwento ng diretso sa mundo, baka sa ibang paraan may makarinig pa rin, may makarating pa rin. At isang gabi, nang matapos ko ang huling pahina, sinulatan ko ang pabalat ng notebook. Para sa mga nawawala, para sa mga naglalakad sa dilim, para sa mga tulad kong minsang wala, pero natutong magmahal muli. Ilagay mo ito sa tamang kamay. Iyon lang ang dasal ko. Doon ko naisip, siguro nga kaya ko naranasan lahat ng yon, hindi para maging espesyal, kundi para isulat ito. Para ibahagi sa paraang walang magtatanong kung totoo. Kasi minsan ang totoong kwento, hindi mo kailangang ipaliwanag. Nararamdaman mo lang sa puso mo na totoo siya. At sapat na yun. Kaya habang isinasara ko ang notebook at pinatong sa loob ng lumang kahon sa ilalim ng lamesa, ramdam kong isang yugto ng kwento ko ang natapos na. Pero sa kabilang banda, isang bagong yugto naman ang nagsisimula. Tahimik lang, pero totoo. Tulad ng liwanag, tulad ng pag-ibig, tulad ng mga engkanto. Isang linggong matapos kong maisulat ang kwento ko sa lumang notebook, umuulan noon ng mahina. Gabi, tahimik ang center at ako lang mag-isa ang natira. Nakaupo ako sa sulok ng opisina. May tasa ng mainit na salabat sa tabi. Habang pinagmamasdan ang kahon sa ilalim ng lamesa kung saan ko iniingatan ang diary. Ilang beses ko nang binuksan yon sa tuwing parang may gusto akong balikan. Hindi para muling alalahanin ang sakit, kundi para paalalahan ang sarili kung gaano kalayo na ang narating ko. Pero ngayong gabi, parang may bumubulong sa akin. Hindi boses,
Hindi hangin. Parang isang pakiramdam na nagsasabing, panahon na. Kaya binuksan ko ang kahon. Kinuha ang notebook at dinala ito sa kwarto. Doon ako nagsimulang mag-type. Buong gabi akong nagsalin ng sulat mula sa ballpen papuntang keyboard. Walang labis, walang kulang. Matapos ang lahat, nilagyan ko ng simpleng note sa taas. Isang kwento ng dating pulubi na minsan naligaw sa mundo ng mga engkanto. Hindi ko nilagyan ng pangalan. Hindi ko rin inilagay ang buong identity ko. Ang gusto ko lang maramdaman ng kahit isang tao sa kabilang linya na totoo ito kahit hindi nila maipaliwanag kung paano. Isinend ko ang kwento sa isang sikat na radio program na tumatanggap ng mga liham. Hindi ko inasahan kung ano ang mangyayari. Hindi ako naghintay. Hindi ko rin sinabi kahit kanino. Basta ginawa ko lang. Para sa isang bahagi ng puso ko. Para sa isang bahagi ng mundo na naniniwala pa rin sa mga bagay na hindi basta-basta nakikita. Ilang linggo ang lumipas. Wala akong balita. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga upuan para sa isang seminar sa center, may tumawag sa akin si Ate Marie, isa sa mga volunteer staff. Mira, aniya. Excited na parang may sunog sa boses. Narinig mo ba? Sa radyo kanina? May binasan liham. Taga Maynila daw. Dating palaboy. Tapos, teka lang, parang ikaw yon. Nanlaki ang mata ko. Parang biglang nag-echo sa isip ko ang bawat salita. Nakarating? Tanong ko, masina. Grabe. Pinadala raw niya ang kwento sa producer nila. Umiyak halos lahat ng listeners. Ang dami na ring nag-message sa station. Yung iba, gustong tumulong sa community work. May isa pa ngang matandang babae na tumawag. Sabi niya, alam ko kung sino siya. Pero hindi raw niya papangalanan. Gusto lang niyang sabihin, proud siya. Parang biglang naging malambot ang sahig sa ilalim ng paa ko. Naupo ako. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagkaabot. Sa wakas, isang lihim na ay tagal kong kinimkim, nakarating na sa labas. At higit sa lahat, may nakaabot, may nakaintindi. At hindi ko na kailangang ipaliwanag kung paano isang pulubi ang nakarating sa mundo ng mga engkanto. At bumalik bit-bit ang liwanag. Kinabukasan, marami ang bumisita sa center. Hindi para magtanong, kundi para tumulong. May mga nag-donate ng pagkain. May nag-alok ng libreng check-up para sa mga bata. May mga estudyanteng gustong mag-volunteer. Hindi nila alam kung sino si Mira sa kwento. Pero para bang hindi rin na mahalaga. Kasi ang epekto ng lihim na yon hindi na nakasentro sa akin. Kumalat na siya, gumapang sa mga sulok na dati tahimik at madilim. Isang gabi, bumalik ako sa ilalim ng punong akasya. Parehong upuan, parehong damuhan. Umupo ako roon kasama si Piso. Oo, buhay pa si Piso. Medyo mabagal na, pero matibay pa rin. Hawak ko ang notebook. Di na ito puno ng sulat ngayon, kundi na mga mensahe ng mga batang tinulungan namin. May drawing, may thank you note, may pangarap. Habang nakatingin ako sa langit, may dumaan na malamig na hangin. Parang kilala ko. Tahimik, payapa. May dala pa ring halimuyak ng dahon, at bulaklak, at liwanag. Napangiti ako. Salamat Liwan, bulong ko. Dahil sa isang lihim, isang matandang babae, isang puting balot, isang mundo sa pagitan ng liwanag at dilim, nabuo ako. At ngayon, kahit nandito na ako sa mundo ng tao, kahit ordinaryo ang lahat, alam kong bit-bit ko pa rin ang engkanto sa loob ko. Hindi ko kailangang ipagsigawan, hindi ko kailangang patunayan, dahil minsan, sapat na ang isang lihim na na-share ng tahimik.
At kung may isang batang lalapit sa akin balang araw at sasabihin, "Ate, parang kilala kita." Ninitian ko lang. Tapos sasabihin, "Tao lang ako, pero minsan naligaw din ako." At sa pagkaligaw kong yun, natagpuan ko ang liwanag.